Sa tahimik na bayan ng Capiz, ang mga kwento ng sobrenatural ay bumubulong sa hangin, parang mga dahon na humuhuni. Isang lugar ito na puno ng alamat, kung saan madalas na nakakasalubong ng mga buhay ang mga patay. Sa gitna ng mga tagabayan, naroon ng isang batang lalaki na nangangalang Rodrigo, na kilala sa pagiging batang makulit at tahimik, ang masayahing ngunit tahimik na bata na ang tawa ay karaniwang umuusad sa hangin bago naglalaho sa mga anino ng gabi. Si Rodrigo ay naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa isang lumang bahay na umuugong, isang tahanan na nakakita na ng mas mabuting mga araw. Ang kanyang lolo, isang nakatatanda na malalim ang pagkakaugat sa mga tradisyon ng kanilang mga ninuno, ay nagbabalawa sa kanya tungkol sa mga espiritu na naglalakad sa kanilang lupain. "Mag-iingat ka sa lamay, Rodrigo," sabi niya. "Ang gising ay hindi lamang isang seremonya, ito ay isang manipis na belo sa pagitan ng ating mundo at sa kanila." Ngunit si Rodrigo, sa kanyang kabataan at kasiglahan, ay nilabpasan niya ang mga babala ng kanyang lolo. Ang kanyang mga araw ay puno ng kapilyuhan, mula sa pag-akyat sa mga puno ng mangga hanggang sa panggugulat sa kanyang mga kapatid gamit ang mga kwento ng aswang. Ngunit sa pagdapo ng gabi at ang mga anino ay nagsisimulang sumayaw sa sahig ng kanilang tahanan na naaaninag sa liwanag ng buwan, ay isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bahay. Isang nakakakilabot na gabi, habang ang buwan ay mababa at puno, nagbago ang atmosfera. Ang tiyuhin ng kanyang ama ay pumanan at nagtipon-tipon ang kanilang pamilya para sa lamay. Isang solemne na gising na puno ng dalamhati at pag-aalala. Ang sala ay pinalamutan ng mga puting kandila. Ang naglalagablab na apoy ay nagbato ng mahabang at naglalakbay na anino sa mga pader, parang mga kamay ng multo na nakakaabot. Si Rodrigo ay nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagmamasad sa mga malungkot na mukha ng kanilang mga kamag-anak. Ang kanyang masayahing likas ay napatigil, napalitan ng bigat ng sandali. Habang siya ay nakikinig ng mabuti, nakarinig siya ng mga bulong-bulong, hindi mula sa kanilang mga kamag-anak, kundi mula sa kabila. Ang mga ito ay malalambing, parang isang madandang simoy ng hangin, ngunit nakakaindak sa kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ang pakiramdam ng takot, ngunit hindi niya mapigilan ang damdamin ng pagiging pinagmamashan. Sumapit ang mga oras, at habang karamihan ay nawawala sa kanilang pagdadalamhati, napansin ni Rodrigo ang isang kakaiba. Ang mga anino sa paligid niya ay tila umiikot at humihinga, nagiging hindi pamilyar na higis. Isang nakakakilabot na simoy ay pumasok sa silid na pinapadalaw ang mga kandila ng napakasigla. Tumataas ang mga bulong-bulong, nagiging isang mananaik na awit na lumulutang sa hangin, humahalo sa mga malungkot na tihi ng mga buhay. Dahil sa pagkuryosidad, naramdaman ni Rodrigo ang pangangailangang sundan ang tunog, at kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso, ay siya ay lumabas sa dilim ng gabi. Ang buwan ay mataas, nakabalot sa mga ulap, nagbibigay ng nakakakilabot na liwanag sa bakuran. Lumusod siya patungo sa taniman ng tubo, kung saan ang mga bulong-bulong ay humihikap sa kanya, mas malalim sa kadiliman. Ngunit habang siya ay lumalakad pa, ang mga anino ay bumalot sa kanya, at ang nakakapangilabot na hangin ay tumigas. Wala siyang ganang makaramdam na siya ay hindi nag-iisa. Isang figura ay lumitaw sa usok, maputla at ethereal. Ang mga hungkal na mata nito ay nakatitig pabalik sa kanya. Yumawag ang kanyang puso. Ito ay isang espiritu,
Isa sa mga kwentong madalas ikinekwento ng kanyang lolo, isang naglalakbay na kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan sa mundo ng mga buhay. Nakatayo sa takot, naramdaman ng bigat ng pagdadalamhati ng espiritu na hinihila siya palapit. Binuksan niya ang kanyang bibig para sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas. Sa sandaling iyon ng takot, otomatikong siyang umabot sa amuleto ng kanyang lolo, isang simpleng piraso ng tela na naglalaman ng mga panalangin at babala na nakatago sa kanyang bulsa para sa proteksyon. Mahigpit niyang itong pinigil, bumubulong ng isang dasal na bahagya niyang naalala. Ang espiritu, batid ang bigat ng kanyang takot at pag-asa, ay huminto. Ang mga bulong-bulong ay nagbago sa isang nangangayayang boses na umaabot sa kanyang isip. Tulungan mo akong makahanap ng kapayapaan. Ang pagnasa ng espiritu ay tumagos sa kanya. Inihahayag na isang malalim na lungkot na umaabot sa pinakapiyes na nilalaman ng pagkatao ni Rodrigo. Tumuloy ang pag-aalala kasi alam niyang ang lamay ay hindi lamang para sa pagdadalamhati, kundi isang pagkakataon para sa mga pumanay na makipag-ugnayan at mga itim na salot ng Illuminati. Hinati ng takot at habag, isinara ni Rodrigo ang kanyang mga mata at inisip tungkol sa bahay, tungkol sa kanyang pamilya. Gusto kong tulungan ka, bulong niya sa katahimikan ng gabi. Bigla ang figura ay lumapit, yumayab sa kanya ng parang malamig na yakap. Ang enerhiya ng espiritu ay umagos sa kanya, punong-puno siya ng mga alaala ng dating buhay, kagalakan, tawa, pati na rin takot. Lahat ay nakaugnay sa sinulid ng kanilang mga ninuno. Ngulit habang sumisikat ang bukang liwanag, ang liwanag ng araw ay sumipol sa kadiliman at sa init ay ang espiritu ay nagsisimulang maglaho. Ang takot ay sumibol sa loob ni Rodrigo nang mapagtanto niya na nawawala na ang koneksyon na nabuo nila sa madilim na gabing iyon. Hindi, huwag kang umalis, sigaw niya. Ngunit ang eko ng namayapang kaluluwa ay unti-unting nawawasak sa pagsikat ng araw. Napatiklob si Rodrigo pabalik sa kanilang bahay, hingal at nanginginig. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang mood ay nagbago. Ang kanilang pamilya ay nagdadalamhati. Lumapit ang kanyang lolo, ang mga matay puno ng lungkot at pag-unawa. Nakaalam ng hindi nasasabing koneksyon sa pagitan ng mga buhay at mga patay. May ugnayan sila, isang ugnayan na hindi mapapantayan ng karaniwang lamay. Sa paglipas ng mga araw sa mga linggo, napansin ni Rodrigo ang patuloy na lungkot sa kanyang puso. Hindi lamang niyang nakikita ang sobrenatural, namanik niya ito. Ang espiritu ay inibahagi ang kanyang huling mga sandali, hinahanap ang kapayapaang labis na kailangan. Ngunit sa pagtulong, hindi niya namamalayan na nag-ugat siya sa lungkot nito. Bawat gabi, maririnig niya ang parehong nakakaingganyong awit sa hangin, umuusong sa mga bukirin, nagpapaalala sa kanya ng kanilang hindi natatapos na usapan. Sa paglipas ng panahon, ang tawa na dati ay puno sa bahay ay dahan-dahang naglaho. Si Rodrigo ay naging isang anino ng kanyang sarili, nabibihag sa mga alaala ng sinapit na gabing iyon. Ang bayan ng Capiz ay nananatiling pareho, ngunit sa kaloob-looban niya ay nananatiling bigat ng isang kaluluwa na hindi niya nailigtas. Isang walang katapusang paalala sa manipis na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan, liwanag at dilim. Sa huli, ang lamay sa Capiz ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na sumilip sa mundo sa kabila, ngunit ito ay may kapalit. Natuto ni Rodrigo na ibang mga espiritu ay hindi kailanman nagiging tahimik, at ibang mga pasanin sa isang pagkakataon ay nagiging bahagi ng iyong kaluluwa magpakailanman.